Yeah, here at this side is a pin. Kaya kasi niya yung Oo, yun yung ginagawa niya. yung buo pa yan. Itong dessert guys ay kinain namin ito sa 5-star hotel sa Seacars House. Salzburg. Ayan, sobrang sarap yan guys. Fluffy siya. Saka tingnan nyo guys, oh, diba ang lambat-lambot niya. So, ayan, yun yung nakain namin. It's very special siya kasi first time ko siyang kainin. So, ayan guys, papakita ko sa inyo yung kanyang texture. Ganyan siya. Kasi, yung aking kapitbahay na kapatid ko ay naggawa din siya ng ganyan. So, pakita natin yung difference niyan. Kung ano ba yung pagkakaiba. Pero yung madali lang daw yung ingredients niya. Hindi daw mahirap kunin yung mga ingredients. Lalo na ano lang siya. Itlog lang na siya na puti. Tapos dalawang egg yolk. Tsaka yung mga ibang ingredients. So, madali lang pala ang ingredients dito guys. So, titingnan nyo mamaya kung paano gagawin ng neighbors ng aking kapatid. Kasi pumunta kami sa aking kapatid. Nagpasyal kami ng kapatid ko na si Jingjing doon. Kaya, ayan. So, ang sarap ng ano niya guys, dessert namin. Grabe, kahit busog na kami, kaya kinain pa rin namin kasi yan talaga yung traditional na ang dessert sa Salzburg. So, mamaya-maya guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung paggawa ng recipe na ito. Ayan, kasi meron kaming recipe na galing sa aming neighbors ng kapatid ko. Tinuturo niya kung paano yan gagawin. Ayan guys, ang sarap ng side dish niya. Yung parang cake na yan o na may fruits sa loob. Ayan, so ito yung bahay ng kapitbahay ng kapatid ko guys. Kasi napag-usapan namin yung kinain namin doon sa 5-star hotel na Salzburger Local. Kaya pinakita niya sa amin yung recipe na ito. So una yung ginawa niya dyan ay nag-ano siya ng 180 grade Celsius. Inon niya yung kanyang oven. Tapos in-preheat niya lang. So, ayan, yung mga ingredients. Maglalagay sa dyan ng 6 na egg yolk. And then, yung egg yolk, guys, ay 6 na large. Tapos, maglalagay din siya mamaya dyan ng 2 egg. Yung egg yolk. Ayan. So, ayan. Sineseparate niya na. Tapos, mamaya-maya, ipakita ko sa inyo guys kung paano niya yun gagawin. Ngayon ay kukuha siya ng pangbatik. Kukuha siya dyan. Ibabatikin niya ng whisk. Kailangan may whisk kayo guys. Para mas madali yung paggawa nyo yan. Ayan, maglalagay din kayo ng parang powder, pang ano siya, dessert. Ayan, yung pinakita ko sa inyo, ganyan din na itsura. Para siyang jelly powder. Ayan, maglalagay kayo dyan. So, ngayon, naghanap yan siya dyan ng whisk. Ayan, babatikin niya na yan. Siguro, mga 8 minutes niyang babatikin yan. Oo. So, titingnan nyo guys yung texture ng kanyang paggawa. Ayan, kasi nga gagayahin ko rin yan siya. Kaya ko nga din siya binidyohan guys para gagayahin ko rin yung paggawa niya ng Salzburger Nudeln. So, ganyan. Madali lang naman yung paggawa niyan guys. Babati ka lang ng white egg. Tapos, yung mga ibang ingredients, sunod-sunod na yan mamaya. Habang binabatik niya yan dyan guys, maglalagay siya ng 2 tablespoon of sugar. Ayan, dandahan lang yung paglagay. Ayan, tas halo ulit. So, ayan, malapit na yung texture na makuha natin. Ayan, ganyan. Magputi yan siya. Medyo white yung color niyan mamaya. Tas medyo creamy siya. Ayan, siguro mga 5 minutes, more than 5 minutes ko yan siya ginbatik. Kasi ako, pinahawak niya din ako dyan ng mixture eh. So, ayan guys. We will see what we gonna see.
Ayan, tingnan natin. So, ayan guys, malapit na. Malapit na siya. Excited na ako. Kayo guys, excited na ba kayo? Kasi ako excited na eh. Ay, Diyos ko guys. Excited na me. Ayan. Ayan, matatapos na. Natapos na guys. Natapos na. Ayan, tapos na siya nag-waste. Ngayon ay maglalagay na siya ng jelly powder. Yung jelly powder na yun guys ay kunti lang yung nilagay niya dyan. Mga siguro fertile lang. Siguro mga 1 tablespoon or half tablespoon of yeah, yun nga, jelly powder. Tapos ngayon maglalagay siya. I-mix mo lang kunti. Ngayon maglalagay siya ng alcohol. Yung Amoreleto. Ayan. Tapos, liquor yun guys ha. I-search nyo na lang. Maglalagay siya ng kunti. Kunti lang siya, pang palasa lang siya. Ayan. Ngayon, imimix siya ngayon yan ng kanyang whisk. Tapos, ayan. Sundin lang natin yung kanyang ingredients. So, magaling siya guys kasi ang kanyang profession ay cook. Nagluluto siya. Ayan, ginmix niya na ulit. Mix lang. Ayan. Yan, okay na yan. After naglagay siya ng liquor, ngayon, maglalagay siya dyan kunti ng 2 itlog na egg yolk. Yan o, yan. Yung egg yolk na yan guys, pampadagdag ng kulay para hindi naman siguro boring tingnan, no? Yung kanyang dough. So, ayan guys, naglagay din siya ng konting flour para naman didikit yung kanyang gagawin ng kanyang recipe. Ayan. So, ganyan-ganyan lang pala guys. Hindi masyadong hinalo. Ayan, yung ginamit niya lang na whisk, yun din yung ano guys. Ginamit niya din pang mix. So, ayan. Ngayon ay magpapainit yan sa dyan ng baking form. Ayan o. Na may butter. Kasi yung butter niya ay dapat melted yan guys. Tas mainit. Tapos yung baking form na yan dapat mainit siya. So naglagay siya ng Pryzel berry. So yun guys, ano na yan siya, tawag sa atin yan ay cranberries. Ayan. Maasim-asim yan siya guys na matamis ang texture niyan ng jam na yan. Masarap siya. So, ayan guys, malapit na. Nag-iinit na siya, diba, ng oven na preheat na siya. Tapos, yan yung lutuan na yan, just, mainit din yan siya dyan, guys. Yan din sa minsan nagluluto. So, ayan na guys, yung, ang kanyang recipe na Salzburger Nuckel na dough. Ilalagay niya ngayon yan dyan sa baking form. Ayan. Tapos, magfo-form siya dyan mamaya ng para siyang mountain, parang form ng mountain. Dapat daw 3 form ng mountain dahil nga para matibay. Para matibay guys yung kanyang pundasyon. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan, ang gandling niya, diba? So, pag ganyan pala yung paglagay at saka paghalo. So, ako daw, sabi niya, itatry ko daw. So, ako nagtry. Mali naman yung paglagay. Sa gitna. Ayan, lagay ko daw sa gitna. Ay, ako naman daw, it's my turn daw. So, yun nga guys. Oh, ako naman daw. Tingnan nyo guys. Oh, pinahiga ko. Dapat pinatayo ko guys. Patayo siya, te. Ayan, tinuruan niya ako kung paano gawin. Ayan, dapat daw. Tapos yan, ginform niya ulit ng parang mountain. Ayan. So, ayan guys. Oh, galing niya, diba? So, ayan, dinagdagan niya lang yung sa taas. Kasi dapat mag-form siya na parang mountain eh. Kasi, yan yung traditional na sikat na sikat doon kasi 3 bundok. Yan, ganun daw kuno yung kanilang kaya nila na experiment yung ganyang gawa na dessert na yan. Kasi dahil yan doon sa
ang tawag nito, mountain na ano nila, na lugar. Ayan, pinasikat nila. Ayan, uso sa kanila kasi guys yung skiing ka doon. Ayan, it's very popular there. And guys, Friday na, ibibik na namin yan siya ng 180 Celsius. Tapos yung yan na naka-ready na yung ating oven. Nilalagay na natin siya. Ayan. Nakalagay na siya. Ngayon, mag-wait lang tayo ng 10 to 15 minutes. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ayan, wait lang, guys, ha. Ipapakita ko sa inyo mamaya pag luto na yan siya. Tapos, titikman natin. Ayan. So, habang ano yan siya, guys, luluto pa siya, ngayon ay magkwentuhan muna kami dyan, ano? Ayan, malapit na siya. Saglit lang siya guys. Saglit lang pala siya maluto. Hindi naman pala siya katagalan. Tingnan yung oras, guys. 9:30 na ng gabi dyan, eh. Oo. So, ayan. Ready na. And so, ayan. Tingnan nyo yan. Ganda, diba? Tingnan na, nag-brown na siya kunti, guys. Ang ganda na. I love the texture. I love it. Pinahinaan niya lang 160. Thank you, guys, for watching. And please give me a thumbs up. You can also share my video, guys. Thank you so much. Thank you, guys. God bless us all. Ayan. So, ayan, guys, pinahinaan niya na yan dyan yung apoy. Instead na 180, ginawa na yan dyan ng 160 para hindi talaga masunog yung ating ginagawang Salzburger Nuckel. So, ayan. Steady lang. Nakita nyo, guys, yung picture? Ayan, pinatay niya na. Ngayon, maghihintay lang tayo ng mga 5 minutes. Ayan, nilabas na niya. So, ngayon, tikiman na. Ayan, titikman na natin. Ayan, alam mo guys, nag-extra talaga siya, nagkuha talaga siya ng plato dyan para kakain daw kami. Tikman daw namin yung kanyang gawa ng Salzburger Nuckel. Kasi nga, gusto niya daw ipamalaman kung masarap ba yung gawa niya or hindi. Pag masarap daw, okay daw, mas happy daw siya. Pero pag hindi daw masarap, okay lang daw sa kanya. Ayan, accept niya naman daw pag hindi daw masarap yung kanyang gawa. Pero bawat tao kanya-kanya naman ng ng lasa eh. Kaya ayan, pero sa amin nasarapan kami diyan, ang sarap ng kain namin. Oo, sarap guys, grabe. Grabe, busog na busog. Grabe, bundat na naman yung tiyan namin pag uwi namin ng bahay. Kasi kapitbahay lang yan ng kapatid ko eh. Alam nyo guys, ako yung pinakamalaking portion ng meron dyan. Binigyan niya talaga madami yung akin. Sa iba, wala. Kunti lang nilagay niya. Ang dami talaga sa akin. So, ang sarap guys. Pwede din niya, try ko kaya sa sa jam. Ilalagayan ko kaya ng jam. Strawberry jam, ganun. Kasi ginamit niya ay cranberries. Ayan, masarap yung niya dyan guys. Paggawa niya, ayan. Pinatikim niya talaga sa amin. Ang bait niya. Ang bait niya guys. Sana all. Papapasana all ka talaga guys. Ayan, tikipan na. Ayan. Isang buong plato. Ayan. Pero yung paggawa niya may pagka-moist. May pagka-moist siya guys kasi compared sa unang video ko, diba? Pinanood nyo yan guys. From the start na video ko. Yung paggawa ng kanyang Salzburger Nuckel ay iba. Yung dun sa restaurant. Gumagalaw-galaw talaga. Sa kanya, hindi. Kasi may pagka-moist pa siya. Pero yung kanyang texture at saka yung kanyang parehas lang guys. Ang nag-iba lang doon, iba yung nilagay niyang cranberry jam. Ayan. Ganyan guys. Ganyan yung kanyang itsura. Ayan, ang sarap guys. Sarap, uy. Ayan. Wait lang guys ha. Agoy Ayan, busog na busog ako dyan.
Okay guys, doon lang guys Ganito pala nagtatapos siya. yung aking Yes, guys. video for today guys. Thank you for watching. Please give me a thumbs up guys. Thank you so much.